So, kamusta po mga ka-Streetwise 'no? So, mga kababayan, pag-usapan ngayon natin itong nahalungkat po nating update regarding po dito sa gaganaping rally ng Iglesia ni Cristo sa January 13. Okay. So, sa kakahalungkat ko nga po sa internet, nakita ko po na naghahanap naghahanap po, ang Iglesia ni Cristo ng mahigit kumulang 300 sasakyan, 300 na van para po panghakot dun po sa gagawin nilang rally sa January 13, diyan po sa Liwasang Bonifacio. So ngayon, ano bang gusto kong sabihin dito? Una sa lahat mga kababayan, kung imu-multiply po natin, kasi meron akong ebidensya dito, eh. For example, 3,600 per day ang gagawin po nilang bayad sa van at kung kailangan nila ng mahigit kumulang na 300 na sasakyan, so almost milyon ang gagastusin ng Iglesia ni Cristo dito. Milyon po ang gagastusin ng Iglesia ni Cristo para po sa rally na sinasabi nilang peace rally daw. Transportation pa lang yon. So, paano pa yung stage? So, paano pa yung mga, ewan natin kung may bayad yung mga a-attend. Malamang wala. Kasi miyembro nila yan. Oh. So, paano pa yung mga pagkain? So, ang point ko dito mga kababayan, gagastusan po ito ng Iglesia ni Cristo ng milyon. So, ang tanong dito, willing bang gumastos ang Iglesia ni Cristo para mag-rally ng milyon o merong politikong nasa likod nito? Tanong yan, baka mapikon na naman kayo mga so so ito, bago natin pag-usapan yan, syempre bandang huli na natin pag-usapan yan, 'no. So ito muna, daanan muna natin 'tong mga katarantaduhan na pinagkakalat ng mga bobong DDS. Sabi ko nga sa inyo mga kababayan, basta DDS mga bobo po yan. Oh, for example ito si Mark Lopez, tanga 'to, eh, oh. Sabi ni Mark Lopez, oh, yan, malamang kilala niyo yan si Mr. Kuryente. Oh, fake virus scare being spread maybe to minimize attendance in January 13 INC prayer rally. Oh, so ngayon mga kababayan, ang tanong dito, bakit mga DDS ang concern diyan sa rally? So doon natin makikita yung political alignment ng rally po na yan. 'Di ba kasi mga DDS yung concern eh. Tayong mga PBBM supporter, yung mga loyalista, 'di ba, yung mga sumusuporta sa gobyerno, walang pakialam po sa rally po na 'yan. Pero ang pinaka may concern dito ngayon is yung mga DDS. So malinaw mga kababayan na kahit anong sabihin ng mga Iglesia ni Cristo na yung rally nila ay hindi political po 'yan. Oh, tapos ito pa, si ano pa, una itong si Mark Lopez, tapos itong si Bakla, si Bantot 'no, si Panghe, si Maui Spencer, 'di ba? Sabi dito, may bagong virus daw na kumakalat kaya wag daw muna tayong lumabas. Baka takot lang ang bangag admin sa rally ng INC. 'Di ba? So, alam niyo mga kababayan, pag ganyang mga vlogger po, iisa po yung tono ng kinakanta, may nag-uutos po diyan. May nag-uutos diyan. So, kung may nag-uutos po diyan, ang tanong dito may bayad ba 'yan? At kung sino nag-uutos, 'di ba, magkano bayad? So, ito pang isa, ito yung pinakatanga sa lahat, eh, si Cathy Buni. Oh, sabi ni Cathy Buni, si Cathy Binag, I mean. Cathy Binag, sabi dito ni Cathy Binag, oh, China virus panakot para di matuloy ang rally. Makapagnakaw na naman ng pondo. Ayan na naman, oh, kita niyo mga kababayan, no? Oh, bobo talaga to si Cathy Buni. Nasan ba utak nito? Nasa kipay siguro. So sabi dito, China virus panakot para di matuloy ang rally. So sa INC yan. So sabi dito, makapagnakaw na naman ng pondo. Oh, ang tanong dito, Kati Buni, wala ka talagang utak, buha ka ng ina ka. Sino ba yung nagnakaw ng pondo nung pandemic nung 2019? 'Di ba si Duterte? Si Michael Yang? Si Duque? Yung sa Parmali? Ayan na naman, eh. Bobo na naman 'tong mga 'to, kabobohan na naman ng mga hayop na 'to. Bobo. So yun nga mga kababayan. So ito ngayon ang bago nilang panakot. So ang tanong dito mga ka-Streetwise, kung kukunin natin yung logic nila na ang bagong China virus daw po ay panakot sa
rally ng INC. Ang tanong dito, anong pakialam ng international media dito? Kasi una, nabalita po ito sa Yahoo News. Meron po talagang virus sa China ngayon. Ito January 4, 2025. Oh, what is HMPV? New virus outbreak in China explained. So meron pong bagong virus. So kasi ang point dito mga kababayan, kung ang logic ng mga DDS, sige sakyan natin yung logic ng mga DDS na ang virus po ay pinapakalat para matakot po ang mga pupunta sa rally. So ibig sabihin pala, kinausap ng gobyerno ng Pilipinas yung mga international news para ikalat yung peking balita. Sa tingin nyo ba papayag ba ang mga international news diyan sa chismis ninyo? Napaka-illogical talaga dito mga o bukod sa Yahoo News, meron pa yung sa Reuters. O ayan din yung Reuters China steps up monitoring of emerging respiratory diseases. So yung HMPV rin yan yung outbreak. Oh. So ngayon kasi yung mga kababayan sa China, mga nakamas na naman sila doon because of HMPV. Oh. So ibig sabihin, kinuntsaba ng gobyernong ito, yung Yahoo News, yung CNN, yung Reuters, para takutin ang mga attend sa rally ng INC. Putang ina. Grabing utak talaga ng mga DDS. Talaga wala talaga sa hulog. Utak po ng baliw yan Sabi ko sa inyo talagang walang pag-asa to mga to. So nakuha nyo yung point ko mga kababayan. Ganon katindi ang gobyernong ito para takutin yung mga tao para huwag umattend ng INC rally. Yung sinasabi nilang peace rally. Kakausap sila ng mainstream media, ng international mainstream media para takutin ang mga tao. Dalawa lang yun Ganon katindi ang adhikain ng gobyernong ito para gawin ito? Or ganon katindi ang katangahan ninyo? Alin doon sa dalawa? Di ba? Oh. So ngayon mga kababayan, dahil dyan sa research ko na yan, regarding dyan sa INC rally po na yan, may mga nakita po ako. Ito malupit. Sa mga Facebook page po ng mga nagrerenta ng sasakyan sa buong Pilipinas, ito nakalagay dito permission to post. Need van L300 with aircon Travis H100 January 13 INC event rally. 3,500 per day. Baka maging 2 days. PM sa gustong sumama. So ngayon, actually, hindi lang po isang tao nag-post niyan. Marami po yan. Subukan nyo pong i-search sa Facebook. Makikita nyo po yan. Maraming INC po ngayon ang naghahanap ng van for hire para po mahatid sundo yung mga member nila, members or non-members malamang, para po umattend po doon sa rally ng INC sa January 13. So actually mga kababayan, ganun katindi po ang adhikain po ng INC para po mag-conduct ng rally. Hanggang umabot po sa punto na naghahakutan na po. So tingnan nyo po ito meron pa yan Tatlo to nakuha kong screenshot So ito pa malupit. Looking for 300 units. Sipin mo 300 units Looking for 300 units for INC Grand Rally on January 13. Ayun din. Van L300, L300, H100 Travis Egypt with good air condition. So ito So 60 sa Kamanava, Quezon City, anong MME? Ano yan? Hindi ko alam. So Central tsaka sa Rizal. So tandaan nyo 300. So multiply natin, alam ko bobo ko sa math So multiply natin ito meron akong cellphone dito. So 300 times 3,500. Ay, hindi, times, multiply pala. Multiply. So 1 million mga kababayan. Tingnan nyo kung makukuha po ng Iglesia ni Cristo yung 300 van para panghakot, isipin nyo, talagang air condition pa talaga, Tapos 3,500 per day, so 1 million. 1 day pa lang ito. Paano pag naging 2 araw to? So dodoble ito, 2 million. So paano pa yung stage? So paano pa
yung mga pagkain ng mga tao. So kung ito ay hakot, posibleng may bayaran po 'yan, malamang wala kasi mga miyembro nila 'yan. Alam naman natin yung mga miyembro ng INC, sila nagbibigay ng pera, 'di ba? Hindi gano'n 'yan. Saka na natin pag-usapan 'yan. Depende 'yan sa magiging takbo ng rally ng INC. So ngayon ang point dito, 1,000,000 para po sa van lang. Base po 'yan sa post na nakita ko, Oh. So, ibig sabihin nun, kayang gumastos ng INC ng milyon-milyon para po dyan sa rally po na yan. So, ang tanong dito, willing ba talagang gumastos ang INC? Or may nagpondong politiko dito? Alam ko ang INC mayaman. Naniniwala naman ako doon. May pera yung Iglesia ni Cristo. Pero, political rally ito eh. Di ba? Sabihin man nila na o hindi, na ang rally po nila ay para daw peace rally, eh, medyo alanganin kasi kung peace rally talaga yan at para sa lahat yan, sana yung nararamdaman ng both sides of the what they call this, political clan ba tawag doon? So sa political group like DDS, Loyalista, BBM supporter, Pink, di ba? Iskonian. So, sana yung feeling yan mutual. 'Di ba kumbaga, okay yan, peace rally yan, maganda yan, peace rally yan. Oh. Pero ang problema kasi dito ng INC, ang mga excited lang po DDS. 'Di ba? So ngayon mga kababayan, ito yung sinasabi ko eh. Matagal ko na pong na-content ko na po ito dati pa. Na in the first place, ang rally po talaga na ginagawa ng INC, in the first place, hindi naman talaga peace rally yan eh. Alone. Unang-una po, ang unang adhikain po talaga ng rally ng INC is to protect Sara Duterte. So ito may video dito Hindi ako magsasawang i-play tong video po na to kasi totoo ito. Kasi may video. 'Di ba? Ito ang problema sa social media. Pag sinabi mo na. Wala nang bawian 'yan. So tingnan niyo to Ito yung sinabi ng INC member nung December 4. Tingnan niyo Sabi po ni Nelson tumanggap po ng bilin bilang mga kaanib po sa Iglesia ni Cristo at sa atin hong mga kababayan. Dahil po dyan, mga kababayan at mga kapatid sa Iglesia, ang mga kapatid mga kababayan po sa Iglesia ay naghahanda, Nelson. Ulitin ko po ang mga kapatid po sa Iglesia ay naghahanda na magsagawa po ng rally. Magsagawa po ng rally upang ipahayag sa lahat ng mga kinauukulan na ang Iglesia ni Cristo ay pabor po sa opinyon ng Pangulong Bongbong Marcos na hindi sumang-ayon sa isinusulong ng ilang sektor na impeachment dahil maraming at least you get the point, alam nyo na yan. So, sinasabi ko dito mga kababayan, una, ang sabi ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo, ang rally po nila ay para suportahan na huwag ipa-impeach si Sara. Then pangalawa, dahil nakita nila yung backlash po ng mga tao, ngayon, peaceful rally for peace na lang daw po. So, paiba-iba sila ng pananaw. Paiba-iba sila ng motibo. So, ngayon mga kababayan, ang sinasabi natin dito, 'di ba? Natag na po ang iglesia eh. Natag na kayo. Na pro Duterte kayo. 'Di ba? So, tapos itutuloy niyo pa rin yung rally. Wala namang problema 'yan. Kasi kung ano man yung magiging outcome ng rally po na 'yan, nakahanda naman po yung mga taga-suporta po ng gobyerno na 'to para kalabanin kayo just in case na magkakalat kayo sa rally. Kasi ito yung sinasabi ko eh. Napag-uusapan na namin 'to eh. Kung makikita naman po natin na yung peace rally po ng Iglesia ni Cristo ay peace rally lang po talaga yan. Hindi ko alam kung paano nila gagawin yan kasi pa nag-rally kayo, hindi naman talaga peace yan eh. Pero tingnan natin kung paano nila gagawin yan. Okay yan. 'Di ba? Peace rally, okay yan. 'Di ba? Pero pag nakita po talaga namin na yung rally ninyo ay political, especially may mga DDS na pupunta, baka ako pumunta rin ako diyan.
Magharap-harap kami ng mga DDS diyan, mga buwaka ng ina kayo, 'di ba? So, tingnan natin. Naka-ready po kami diyan. Kahit gaano kalaki yung religion ninyo, naka-ready kami diyan. Gano'n eh, sinimulan ninyo eh. Kasi ang point dito mga kababayan, paano magiging peace rally yan kung pupunta ang mga DDS tsaka mga PBBM supporter do'n? Paano magpo-promote ng peace yan? Magkakainitan lang po yan. Ako, pupunta ako. Kasi peace rally yan. Gusto ko peace rally. Gusto ko ng kapayapaan. Pero pag may nakita akong DDS doon na nanggugulo, na ginugulo ako, makakagulo talaga doon. Nakuha niyo yung point? So much better ba na wag na lang ako pumunta? Hindi. Peace rally yan eh. Gusto ko ng kapayapaan, pupunta ako doon. O kapag hindi niyo ako pinapunta diyan, so ibig sabihin nun, hindi yan para sa lahat. Para yan sa mga DDS. O ganun lang yun. Ganun lang kasimple yun. O. So yun mga ka-streetwise, so yan dyan po sa Team Replay, ano nga po masabi nyo nga po dito, sa nakita po natin sa mga post sa Facebook, na kailangan po ng 300 na katao. Actually, sa ano pa lang to sa Central Luzon pa lang ito, no? Tsaka sa ano, sa NCR. So paano pa kaya sa mga ibang lugar? 'Di ba? So ewan ko lang, no? Kung magkakasya kami sa liwasan, tingnan natin. So ano nga po masabi nyo nga po dito sa 300 na van na kailangan po ng Iglesia ni Cristo para po maka-attend po niya sa rally po na yan. So kayo ba naniniwala ba kayo na funded ito ng politician or ito ay isang adhikain lang talaga ng INC? Okay? So pa-comment lang po sa baba at binabasa ko pong lahat yan. Nandiyan po sa Team Replay. Pa-like, pa-subscribe at kung di naman kalabisan, pa-share na rin po ng video po na to. So sa muli po, kita na lang ulit tayo sa susunod nating content. So thank you, salamat and bye-bye.